Aswang ang gumawa niyan, sabi ni Kumare. Mama, totoo po yung aswang? Aswang po yung gumawa niyan Hindi. Walang aswang. Hindi yan totoo. Baka gawa-gawa lang nila yan. Tara na anak, alis na tayo. Kilala bilang isang magaling na manggagamot ang babaeng si Orosa sa probinsya ng Bacolod. Sa kanyang husay sa panggagamot ay marami na rin ang dumadayo na mula pa sa kabilang lalawigan. Ang paggagamot na ito ang naging sandalan ng babae para mabuhay kasama ang anak na si Leonora mula nang masawi sa engkwentro ang asawa niyang sundalo. Anak, malapit nang magpasukan. Umpisahan mo na ang magbasa-basa ng mga libro para kapag pumasok ka, ikaw ang pinakamatalino sa klase. Wika ng babaeng si Orosa sa kanyang 7 taong gulang na anak. Talaga po, Ma? Mag-aaral na po ako? Nakangiting wika ng bata na animoy isang biyaya para sa kanya ang sinabi ni Orosa. Oo naman anak, lahat naman kasi ng bata ay dapat nag-aaral. Karapatan iyon ng batang katulad mo. Kaya ikaw dapat magpapakabuti ka sa pag-aaral kasi iyon lang ang mapapamana sa iyo ni nanay. Wika ni Orosa. Napayakap na lamang ang bata sa kanya. Opo, Ma. Pag nakatapos po ako, bibili kita ng madaming damit para lalo kang gumanda. Napangiti na lamang si Orosa sa sinabi ni Leonora. Hapon noong biglang lumakas ang ulan. Walang gaanong nagpunta na customer sa kanila dahil sa pagiging madulas ng daan. Ang bahay kasi ng mag-ina ay nakatirik sa taas ng bundok. Walang maayos na daanan doon. Sandaling napahinto ang batang si Leonora sa paglalaro. Napansin niya kasi na hindi pa pumapasok ang kanyang ina sa kanilang bahay. Sumilip ang bata sa kanilang bintana. Nakita niya si Orosa na abala pa rin sa kubo-kubo. Ang kubo-kubo na iyon ay nagsilbi nilang klinika ni Orosa. Nandun lahat ng kanyang kagamitan at mga gamot na ginagamit. Kahit malakas ang ulan, ay naisipan ni Leonora na puntahan ang kanyang ina. Ngunit nang nasa harapan na siya ay agad naman siyang nakita ni Orosa. Lumapit sa bata ang babae at ibinalik sa kanilang bahay. Ano ka bang bata ka? Bakit ka nagpapaulan? Paano kung magkasakit ka? May halong inis na wika ni Orosa. Kasi po, kanina po ikaw hindi po pumasok po sa bahay. Nag-alala po ako Katwira ng bata. Diba, sinabihan naman kita na nandun lang ako, hindi naman ako umaalis. Pero mama, hindi po ikaw kumakain. Sagot pa ng bata. Huwag mo akong intindihin. Intindihin mo ang sarili mo. Kasi hindi sa lahat ng oras ay nandyan ako sa tabi mo. Dagdag pa ni Orosa. Nakaramdam ng lungkot si Leonora. Sa tuwing sasabihin iyon ng kanyang ina, pakiramdam niya ay darating din ang araw ay iiwan na rin siya nito, bagay na ikinakatakot niya sa hinaharap. Sige na, hayaan mo na muna ako sa ginagawa ko. Kapag natapos ko na iyon, pangako, magkakasama tayo habang buhay. Napatango na lamang si Leonora sa sinabi ng kanyang ina. Mula sa bintana ay tinanaw na lamang ni Leonora si Orosa. Napabuntong hininga na lang ang bata. Ilang araw na kasi niyang napapansin ng ina na laging abala sa kubo-kubo. Pumunta lang kasi doon ang nanay niya kapag may magpapagamot. Lumipas ang mga sandali ay pumasok na rin si Orosa sa kanilang bahay. Gising pa rin ang anak nito. Mama, naginginip ako. Mama, wawala ka? Sabi ng bata. Panaginip lang iyan. Sige na, matulog ka na. Maaga ka pang gigising bukas. Kasi aalis tayo. Sabi naman ng babae. Pero mama... Leonora, sige na. Pagod ang nanay. Habang tulog si Leonora, ay palihim na nagpunta sa banyo si Orosa.
Umubo na naman siyang may kasamang dugo. Mag-iisang buwan na niya iyong nilihim kay Leonora dahil ayaw niyang mag-alala ang bata. Lumalala na ang sakit ko. Kailangan ko nang matapos ang ginagawa ko. Lumingon si Orosa sa kinaroroonan ni Leonora. Napangiti na lang siya ng pagmasdan ng anak. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon ay nagtatago ang lungkot sa kanyang kalooban. Lumipas pa ang mga araw at dumagsa na naman ang mga nagpapagamot kay Orosa. Mapupuno na rin ang isang garapong dugo na kanyang iniipon mula sa mga customer niya. Bawat magpapagamot kasi sa kanya ay hinihingian niya ng isang kutsarang dugo. Ayon kay Orosa, kasama iyon sa orasyon para mas mapadali ang pagaling ng pasyente. Kinahapunan ay muling sumuka ng dugo si Orosa. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nakita na siya ni Leonora. Mama, ano po nagyayari? Bakit po ikaw sumusuka ng dugo? Nag-aalalang tanong ng bata. Umiling-iling lang si Orosa at pilit nang umiti. Wala. May nalunok lang akong matigas na bagay. Pero mamaya idudumi ko lang ito. Pagkakaila ng babae. Ngunit hindi kumbinsido roon ang batang si Leonora. Huwag po ikaw magsinungaling, Ma. Sabi niyo po masama magsinungaling. Lagi ko nga nakikita yung damit mo. May dugo po sa labahan. Bakit po ganun, Ma? Ikinagulat ni Orosa ang narinig mula kay Leonora. Sa mga puntong iyon, nalilito siya kung paano ipaliwanag sa bata ang katotohanan. Alam niya na masasaktan ito kapag sinabi niyang mawawala siya. Huminga ng malalim si Orosa at umupo sa gilid ng lamesa at saka muling ngumiti. Anak, may sakit ang nanay. Pero ang sakit ni nanay ay kaya kong gamutin. Kaya, huwag ka nang mag-alala, sabi ni Orosa. Paano mong gagamutin yung sarili mo? Tanong ng bata. Simple lang anak, iinom lang ako ng mga halamang gamot. Mapagaling po ikaw ha? Wala po akong kasama pag wala ka. Wika ni Leonora. Oo anak, huwag kang mag-alala. Gagaling ang nanay at magkakasama pa tayo ng matagal. Di na niya napigilan pa ang kanyang mga luha sa pagbagsak. Sumapit na naman ang gabi. Nababahala kasi ito na sa bawat gabing matutulog ay baka hindi na siya magising. Lumabas ng bahay si Orosa at nagpunta sa kanyang kubo. Iyon ang tamang pagkakataon para isagawa niya ang matagal nang binabalak. Napatingin siya sa buwan. Bilog na bilog iyon at napakaliwanag. Anak, hindi kita iiwan. Magsasama tayo hanggang sa pagtanda mo. Bulong na lamang ng babae, saka pumasok na rin sa loob ng kubo. Agad niyang kinuha ang mga kagamitan para simulan na ang orasyon. Inilatag na niya ang telang itim. Maya-maya lang ay kinuha na rin niya ang garapon na naglalaman ng pinagsama-samang dugo ng mga residente. Patawarin mo ako anak, pero ito lang ang natitirang paraan para hindi tayo magkakahiwalay. Sinimula ni Orosa ang pagdarasal. Hindi pa ito tapos dahil may kung anong likidong itim pa siyang ininom. Masuka-suka at maubo-ubo ang babae sa kanyang ginawa. Maya-maya lamang ay nakaramdam na siya ng kakaibang init sa kanyang katawan. Tila ba umaapoy ang buo niyang katauhan. Napahiga na rin siya sa sahig. Noong mga oras na iyon ay inakala ni Orosa na iyon na ang huling hininga niya. Pakiramdam niya kasi ay unti-unti nang nilulusaw ang kanyang mga laman loob. Nawala ng malay ang babae, pero makalipas lang ang ilang oras ay muli siyang nagising. Pagtingin niya sa orasan ay mag-aalas 4 na ng madaling araw. Ano nang nangyari sa akin? Totoo bang nagtagumpay ako? Wika ni Orosa at napapatingin pa siya sa kanyang mga kamay. Bumangon siya na tila walang nangyari.
Wala na siyang nararamdaman na kahit na anong sakit sa katawan. Napakagaan ng kanyang pakiramdam, tila ba muli siyang isinilang. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, hindi na iyon kumikirot. Pinilit niya ang sarili niya na sumuka, ngunit wala na itong kasamang dugo. Totoo nga, panibagong buhay, natatawang wika ni Orosa. Pagpasok niya sa bahay nila ay naabutan niyang anak na natutulog. Napahawak siya sa dingding na may kung anong pumasok sa isip niya. Namalaya na lang niya na naglalaway na pala siya. Anong nangyayari sa akin? Nakaramdam siya ng matinding gutom. Hindi niya gusto ang tumatakbo sa kanyang utak. Kaya minabuti na lang niya na lumayo doon. Nang mapalingon siya sa kulungan ng mga manok, umiiling siya at pilit na kinakalmian ang iniisip. Pero sa tuwing maaamoy niya ang kakaibang bango na nanggagaling sa mga manok, tila ba mababaliw siya at hindi na mapigilan ang sarili. Lumingon-lingon si Orosa sa paligid. Nang makitang walang tao, dali-dali siyang lumapit sa kulungan ng manok. Natagpuan na lamang ni Orosa, kinakainan niya ang buhay na isang manok. Wala na siyang pakialam kung nag-iingay ang mga iyon. Ang mahalaga lamang sa kanya ay magkaroon ng laman ang kumakalam niyang tiyan. Ang sarap nito, ang sarap. Napakalakas ng pagkasabi niya. Kaya ilang sandali lang ay may dumating ng isang ali. Mabuti na lamang at madilim, kung kaya't hindi siya noon namukhaan. Mabilis na tumakbo si Orosa pabalik ng kanilang bahay. Sakto naman na biglang bumagsak ang malakas na ulan. Naligo siya para mawala ang bakas ng dugo sa kanyang buong katawan. Nanginginig siya, may kung anong saya ang nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Ngunit kinakabahan din siya, hindi niya inakala na magagawa niya iyon. Parang pansamantala kasi siyang nawala sa sarili, bagay na ikinalito ni Orosa. Ibig sabihin, ito na ang epekto ng panibago kong buhay, pabulong niyang sabi. Noong oras na iyon ay hindi man lang nakaramdam ng lamig si Orosa. Pakiramdam niya ay may malaking pinagbago ang katawan niya. Pagpasok niya sa kanilang bahay ay saktong gising si Leonora. Mama, bakit po ikaw basa? Baka nagkasakit po ikaw. Nag-aalalang sabi ng bata. Hindi na nakapagpigil si Orosa at dali-dali niyang niyakap ang kanyang anak. Masaya siya dahil sa wakas ay mas matagal na silang magkakasama. Mahal na mahal kita, anak. Hindi ka iiwan ng nanay kahit na ano pang mangyari sa akin, wika ni Orosa. Ayos ka lang po, Mama? Tanong ng bata. Ay, pasensya ka na, anak. Nabasa pa kita. O sige na, magbihis na muna tayo. Bukas na bukas din ay pupunta tayo sa plaza para ipasyal ka. Pagkasabing iyon ni Orosa ay agad na sumilay ang ngiti sa mukha ng bata. Talaga po, Ma? Oo, anak, kaya bumalik ka na sa pagtulog ngayon. Kinabukasan ng umaga ay maagang nagising ang mag-ina. Pinagbihis na ni Orosa ang anak na si Leonora para pumunta sa plaza. Habang naglalakad sila paalis ay may nadaanan sila na kumpulan ng mga tao. Nang sumilip sila doon ay nakita ni Orosa ang isang kulungan na duguan. Patay na ang mga manok na nandoon. Saka lang niya napagtanto na hindi lang pala isang manok ang kinain niya ng hilaw. Aswang ang gumawa niyan, sabi ni Kumare. Rinig nilang sabi ng isang tsismosa. Mama, totoo po yung aswang? Tanong ni Leonora. Sa mga puntong iyon ay huli na nang mapagtanto ni Orosa kung ano na ba talaga siya. Aswang! Sambit na lang ni Orosa sa sarili. Mama, totoo po yung aswang? Aswang po yung gumawa niyon eh. Pag-uulit pa ni Leonora. Hindi. Walang aswang. Hindi yan totoo. Baka gawa-gawa lang nila yan. Tara na, anak. Alis na tayo. Mabilis na rin silang naglakad palayo.
Bago sila makasakay ng tricycle, nakasalubong nilang dalawa ang kalugar nila na si Gemma na 5 buwang buntis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nakaramdam ng kakaiba si Orosa. Kumalam ang kanyang sikmura habang nakatingin sa tiyan ng babae. Ayos ka lang po, ma? Tanong ng bata sa kanya. Anak, uwi na tayo. Wika niya kay Leonora. Pero mama, pupunta tayo sa plaza. Ngunit sa halip na kausapin siya ng kanyang ina, binuhat niya si Orosa at itinakbo pabalik ng bahay. Nalilito ang batang si Leonora. Mama, ano po nagyayari sa kuko mo? Bakit po umahaba? Bakit po ikaw naglalaway? Mama, namumula po yung mata mo. Medyo naiilang na si Leonora, kung kaya't hindi nitong magawang lumapit sa kanyang ina. Leonora, anak, patawad, pero mukhang hindi na yata kita kayang alagaan. Patawad. Pagsabing iyon ni Orosa ay agad na tumulo ang luha sa mga mata ng bata. Pero bakit po, ma? Di ba sabi mo magkasama po tayo? Mangako mo yan eh. Huwag niyo po ako iiwan. Hindi po kayo mag-isa, ma. Hindi na mapakali si Orosa. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang napakabangong amoy na nagmumula sa buntis. Mama! Sigaw ni Leonora nang tumakbo palabas ng bahay ang ina. Naiwang mag-isa si Leonora sa kanilang bahay. Sumapit na ang gabi, ngunit hindi pa rin nakakabalik si Orosa. Dahil doon ay kung saan saang bahay na nagpunta ang bata. Ipinagtanong niya kung may nakakita ba sa kanyang nanay, pero ni isa sa mga iyon ay hindi naman nakakadaupang palad ni Orosa. Bagsak ang mga balikat na umuwi na lamang si Leonora. Nakaupo lang si Leonora sa tapat ng kanilang pintuan, umaasang babalik pa ang kanyang ina. Kinabukasan ng umaga ay nagulantang ang buong lugar. Isang babae ang natagpo ang patay sa gilid ng kalsada. Ang babaeng iyon ay si Gemma, ang babaeng buntis. Base sa mga residente ay aswang daw ang gumagawa ng pagpaslang. Dahil doon, nabalot ng takot ang kanilang barangay. Minabuti na lamang ni Orosa na huwag lumapit sa kanyang anak. Nag-aalala siya na baka pati si Leonora ay magawa niya ring saktan. Nakontento na lamang si Orosa na pagmasdan sa malayo si Leonora. Palihim niya na lamang na binabantayan ang anak sa bawat gabi at araw na dadaan. Patawarin mo ako, anak, pero hindi na ako ang dati mong ina, wika ni Orosa. Hawak niya ang isang patay na aso na kanya ring hinahapunan.